So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, talaga nga namang umuusok sa galit. Naghihimutok itong si Senator Bato de la Rosa at hindi mo maipinta ang hugis ng kanyang pagmumuka at meron pong hinabilin sa mga kongresista na nagsagawa ng House Quad Committee hearing. Biruin mo, sabi ba naman ni Bato de la Rosa, sana merry yung Christmas nyo. Sana masaya yung Pasko nyo. Yan yung sabi ni Senator Bato de la Rosa na nanggagalaite. Well, para sa akin, magiging merry nga naman yung Pasko ng mga kongresista na yan dahil in the first place, successful po ang ginawa nilang probe dahil nai-reveal yung mga injustices na mga ginawa ninyo, yung mga injustices practice, 'di ba? Yung mga unfold truth na nai-reveal lang sa House Quad Committee hearing, 'di ba? Yung mga personal agenda ninyo, yung kabalbalan ninyo, yung katarantaduhan ninyo, nai-reveal kaya galit na galit itong si Senator Bato de la Rosa. Well, magagalit nga naman kasi isa po si Senator Bato de la Rosa sa pinapakasuhan mga minamahal ng House Quad Committee hearing. Maliban kay former President Duterte, maliban kay Christopher Lawrence Go, kay Eldelberto, kay Roy Magarma, 'di ba? Kay Muking, kabilang po si Senator Bato de la Rosa sa mga balak at gustong kasuhan ng House Quad Committee hearing. Naglabas ng list, ito nga yung list mga minamahal kagabi, 'di ba? Ipakita ko sa inyo. Oh, nandyan, House Quad Committee recommends filing of crimes against humanity charges against the following. Nangunguna na dyan si Digong at pumapangalawa pa mga minamahal itong si Senator Bato de la Rosa. Ngayon, iparinig ko sa inyo yung kanyang statement. Parinig ko sa inyo pakinggan ninyo ng mabuti, wala itong cut, hindi ko po ito puputulin. Pakinggan muna ninyo. May campaigns against illegal drugs ang previous administration. Marami mga mambabatas ang sumasaludo at nagpapasalamat, pumupuri sa inyong hakbang. Pero ngayon, tila kakalaban na ninyo sila at sinasabing kailangan kayong kasuhan. Ano ngayon nararamdaman dyan? hindi lang pumupuri. To put it bluntly, forgive me for my words, himod puwit. Himod puwit yung iba diyan. Senator, siguro last question na lang from my end, 7 days before Christmas. Anong Christmas wish mo para sa mga ito, sa kanila? Kayo ba'y makapagpapatawad? Wow. Kahit na anong gawin nila, ako'y tao pa rin. Tao pa rin ako, marunong masaktan, marunong magtampo, marunong magalit, at marunong magtanim ng galit. So, it's just normal. Pero kahit pa paano, it's Christmas season. So, all I can say to them is, Merry Christmas sa inyong lahat. Kahit ano na yung ginagawa nyo laban sa amin, ako pa rin na isang Kristiyano, ako isang Pilipino, at isang mabait na mamamayan ng Pilipinas na naghahangad pa rin na maligaya tayong lahat ngayong Pasko. So, para doon sa ating mga kasamahan dyan sa Quadcom, kahit ano nung mga report na ginagawa nyo, ano mga konklusyon na nalagay sa inyong report, kahit ano recommendation na kahit ano, pati crimes against humanity, ipapasok, pati genocide, ikakaso na yun sa amin, okay lang, Merry Christmas pa rin sa inyo. Sana maligaya kayo ngayong Pasko. Alright, narinig naman ninyo, sana merry yung Pasko ninyo. At may nabanggit nga pala itong si Senator Bato de la Rosa na yung mga kongresista na mga nandyan ay mga himudpwet daw. Kaya nga sinensor yan sa isang balita Opo, mga minamahal, naka-censored yan. Tingnan nyo tong balitang to. Pakita ko sa inyo sinensor do, himudpwet yung iba dyan. Yung Quadcom na yan, himudpwet kay President Duterte at kay Senator Go. Hindi gaano sa akin dahil hindi naman ako ganun ka-powerful sa Malacanang. PNP lang naman ang hawak ko. Himudpwet yung iba dyan. So gusto niyang palabasin mga minamahal. During the era of the former President Duterte, there are so much congressman, congresswoman na talagang vows dito kay former President Duterte. Yung kumbaga, sa madaling sabi, kain tae. Sip-sip tae. Madaming ganon ng mga kongresista daw sa panahon ni former President Duterte, tapos ngayon tinitirada sila. Alam mo ba to? Ito lang yung great advice ko sa'yo, no? Hindi pwedeng itolerate yung mali.
Yan lang talaga yung advice ko. Hindi natin pwedeng i-tolerate yung mali. Pwedeng kaibigan mo sila noon kasi binudol ninyo eh. 'Di ba? Pinalabas ninyo na yung war on drugs is real. Pinalabas ninyo yung war on drugs is legit. So, sinuportahan kayo ng mga kongresista but it finds out na yung war on drugs ninyo ay talagang literal na pambababoy sa mamamayang Pilipino. Hindi mo ba yung nagigets? Hindi di porket naging kaibigan mo yung mga kongresistang yan. Hindi di porket sumusuporta yan kay former President Duterte noon. Ibig sabihin na noon ay itotolerate nila yung maling nagawa ni former President Duterte at nagawa ninyo. Hindi pwede yun. Kasi they are public servant. They are meant to serve the public. I hope you get the point. Senator Bato de la Rosa, as a public servant, people's interest yung inuuna ninyo. Hindi uunahin nyo na, ay, we are friends kasi. Ay, nakatulong to sa akin ng election. Ay, ganito, ganyan. Hindi pwede yung ganon. You are a public servant and you have a duties to our countries. 'Di ba? People's interest yung uunahin mo, hindi yung interest niyo dahil magkaibigan kayo. So maybe magkaibigan kayo noon, pero ngayon hindi. You committed for a crime. 'Di ba? Kailangan mong panagutan 'yon. Hindi mo pwedeng sabihin na, hoy, mudpet yung mga yan. Eh, kaibigan ko yun, tapos yan, ganito yung gagawin nila. Hindi pwedeng ganun yung logic mo ba to? 'Di ba? Hindi pwedeng i-tolerate yung mga ginagawa ninyong mali. Mali yun. Oh, sumunod. Sincero sila na makuha ng pabor para sa kanila kaya himudpwet. Ngayon naman sincero sila na sumaya yung kanilang patron na kanilang sinusunod. Yung nag-order sa kanila, ganun sila kasinsero. Sino na naman yung tinatawag mong patron dito? Si PBBM na naman. As usual, wala naman iba silang papatamaan dyan kundi si PBBM or itong si House Speaker Martin Romualdez kasi galit sila. Diba? Tinawag nga nilang bangag eh. Tinawag nga nilang may sakit eh. Galit kayo sa administrasyon so that lahat na lang ng ginagawa ng House Quad Committee hearing, pinupolitika ninyo. Even yung iba pong mga ibang ahensya, 'di ba, sa ating gobyerno, lahat pinupolitika ninyo. Kahit PhilHealth, pinulitika na ninyo. Yung zero subsidy, na iba naman yung ibig sabihin ng zero subsidy sa zero budget, pinulitika ninyo. Yan yung pangit sa inyo eh. Alam ko't alam ninyo kung ano yung zero subsidy at kung para saan din yung budget ng AKAP. Bakit naman kailangan nyo pang ipamuka sa ating gobyerno na pinapabayaan nyo yung mamamayang Pilipino or in fact walang pinabayaan. Merong pondo ang PhilHealth. Yan yung totoo dyan. Pinopolitika ninyo, nagtatanim kayo ng maling kaisipan sa mamamayang Pilipino para maghimutok sa gobyerno, para magalit sa gobyerno, para mag-aklas sa gobyerno. Kasi yun naman yung punto ninyo, di ba? Mapatalsik si PBBM. Di ba? You are creating an intrigue. We know that. Alam nyo mga minamahal, nung part pa lang yung Mayo, yung sinabi nila, yung demolition job, yung sa PNP, nanghihikayat sila ng mga military personnel para bumakla sa ating gobyerno. Alam na namin yan. Kasi yun yung balak ninyo, mapatalsik si PBBM. Yun yung balak ninyo. Kaya lahat ng ginagawa ng ating mga kongresista dyan, lahat na lang ang reflect sa ating presidente, lahat na lang pinupolitika ninyo. Huwag ganun ba to? Tapos itong si Pulong, sasabihin niya, okay lang naman sana na gumawa ng hearing yung House Code Committee na yun as long as mapapanatili nila yung integrity ng probe na yan. Pero kung mag-i-invite lang din naman sila ng mga kriminal, katulad ni Jimmy Guman, fault na yun, mali na yun. Like, what the heck? Sa'yo mismo nanggaling yan na in the first place, kayo nga itong nag-i-invite ng mga convicted criminals sa mga investigation. Remember yung kaso doon kay Leila de Lima? Naalala ninyo? Di ba sino yung ginawa ninyong witness? Di ba mga convicted criminals din? Pag kayo okay lang, pag iba hindi. Ano yun? Ganon kayo ka-unfair sa ating administrasyon ngayon? Diyos ko, you're getting out of my nerves. Alright. Both lawmaker express readiness to face the charges since
Yan ang rekomendasyon ng Quadcom. Then we leave it up to the Philippine courts to decide if ever cases are filed. After all, yun din naman po ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte numerous times, said, go! More importantly, let the Filipino people decide kung umayos ba ang peace and order sa bansa at nakabenepisyo ba sila nung panahon ni FPRRD. Sila na po ang humusga kung mas kalakad ba sila ng tahimik noon nang walang pangamba na nasaktan at may peace of mind na makauuwi ang ating mga anak ng ligtas. Bakit ba yan yung lagi nyong ini-insist? We are referring to the datas. Mga minamahal, if you will compare the list sa data mismo ng first quarter ng administrasyon ni former President Duterte with war on drugs versus sa first quarter ng ating presidente sa pakikipaglaban niya sa droga, kontra illegal na droga, pero walang patayan, walang AJK, mas madami po ang tumino ngayon. Mas madami po ang mas nagbago ngayon. At mas umonti yung mga namatay, not unlike sa panahon ni former President Duterte. Para ka lang din si Philip Salvador. Ang lakas mag-amok na hindi dumadami na yung mga addict ngayon, pero yung mga datas hindi naman nagpapakita. Mga minamahal, tingnan niyo yung data ng DILG. Tingnan ninyo yung data ng PNP. Kung gaano kadami ba yung mga sumuko during the era of former President Duterte versus the era of the present administration. Tingnan nyo yung data, look the data, i-compare ninyo. Masyado lang talagang maingay si former President Duterte sa war on drugs. Itong si PBBM, hindi naman kailangang mag-ingay kasi sumisigaw naman po ang gawa. Hindi na natin kailangan mag-ingay. At hindi na natin kailangan i-involve yung patayan kasi napaka-inyong na-approach nun. 'Di ba? Napaka-inyong ng approach na ganun. Hindi toleratable yung nakikipaglaban ka sa droga pero yung mga kapwa mo Pilipino papatayin mo? No. Grabe yung injustices. Kaya nga na-reveal yan diyan sa House Quad Committee hearing kaya nang gagalaiti sila sa galit, mga minamahal. Kasi yung mga injustices practice nila, inhumane approach nila, yung mga sekreto nila, halos lahat nagkabulgal-bulgal. Bulgar-bulgar. 'Di ba? Yung reward money, kung kaya't yung mga pulis noon na matitino nagiging kriminal dahil sa reward money ninyo, depende sa tao, depende sa ulo na mapapatay. 'Di ba? Alright. Harapin natin 'yan. Harapin natin yan pag mag-file. Pag-file na ng DOJ yung kaso na yan, harapin natin yan. Sabi ni Bato de la Rosa, yes, sigurado yan magkakaroon ng investigation dyan ng DOJ at they will hear both side pagdating sa investigation na gagawin nila. Yan yung sabi ni Bato de la Rosa. Well, pagdating naman sa korte, malaki ang tiwala ko sa ating sa ating korte sa Pilipinas. Alam ko na may tiwala pa rin ako sa mga hudikatura ng mga Pilipino. Tiwala pa rin ako sa kanila that they will make everything that justice must prevail. Tiwala tayo dyan. Tiwala lang. Yan yung sabi ni Bato de la Rosa. Wow! Coming from a person na sinasabi na they don't care about human rights. Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin niya natiwala kayo sa korte na kayo din in the first place yung nagsabi na you don't care about human rights. So, hindi ko magets yung point mo, Senator Bato de la Rosa. Hindi ko magets. So, anyway, mga minamahal yun po. Yun yung sabi ni Bato de la Rosa, sana merry daw po yung Christmas ng House Quad Committee hearing at himudpwet daw yung mga kongresistang ito. Himudpwet nga ba? Or hindi lang talaga tinotolerate yung maling ginagawa ninyo? Iba yung himudpwet sa hindi tinotolerate yung mga maling gawain ninyo. I think iba yung difference ng dalawang yon. Alright? So again, it's me, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit mga minamahal para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga kababayan.